Lord God, salamat sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi. And thank you, Lord God, dini nga panahon, dini nga privilege nga makadayeg kanimo, makasimba kanimo, makaalagad kanimo. And thank you, Lord God, for pouring out always your blessings into our lives. Nga bisan pa man, daghan mi kapulian, kapakiyasan sa among kinabuhi, ikaw o Diyos, matinud-anon o kanunay nagapanalangin sa matag usa nga mga kinabuhi. And Lord, as we go on and receive your word, guide us always and bless us. O giyahin mi o Diyos, pinaagi sa balang Espiritu Santo ang mga pulong nga among madawat, mga pulong nga among madungog, dili mahimong kawang upan sa imong alagad nga imong pagagamiton nga siya magasulti o Diyos, mahitungod sa imong mga mensahe, tabangi siya o Diyos nga siya magsulti uyon sa imong kabubuton. Kung wala ka o Diyos, wala gid siya kahimuan. And even to every one of us, Lord God, apart from Jesus Christ, our life is waste. Our life is lost. Lord, kung wala ka sa among kinabuhi, dili gyud namong mahimo ang mga butang uyon sa imong kabubuton. In the mighty name of Jesus, we ask and humbly give all the glory in Jesus' name. Amen. Okay, tayo pag-usap. Good morning. Good morning. Huwita sa mga kapatid na good morning. Good morning. Mahiyumi po. Mahiyumi, ayaw katawi. Sige. As we are to continue our study, kani siya, kung state duty siya, half of a year, ang kani siya nga lesson, kaning Jesus Unbox. Balitungak yun di siya sa tuig. Pero, itagaan tag privilege o higayon sa atong buhi nga Diyos nga makadungog po tag mga nagkalain-lain nga mensahe pinaagi sa alagad sa atong buhi nga Diyos in the person of Pastor Erich nga mga mensahe historically. Okay? Mag-review ta kadali sa lesson ni Pastor Erich kung wala mo na kalimot. Asa naman ta dapit? Last Sunday, wala ko din hikuyog ninyo kay dito ko sa Malupay. Kuyog sa itong mga kaigsunan dito. Okay. Overall, from katong schedule ni Pastor Erich hangtod last Sunday, who are the Bible characters nga inyong nahinumduman o mahinumduman? Dire. Pastor Erich, anong binasa ninyo? Sorry. Ano sa inyo ang gibasa? Ha? Oh. Unsa nga book ang gistudihan last ka, Pastor Erich? Book of Exodus. Okay. Kinsa ang narito sa Exodus? Balik na ba din? Kaya na nahinumduman. Tingog lang, paay nagtindog. Kinsa ang tao nga gigamit sa Dios nga mulit sa katawhan from Egypt to Canaan nga nitabok na sila sa Red Sea? Kinsa? Hinumdum na din sila, Pastor. Then, murag naluya si Moses kay lantaw niya siya na usa. Pero sa kadaghan nila, pila ka buk yang nakita niya nga tawagan ni. Pila ka buk yang nakita nga nisunod o ganun bang obedience lang kay Lord. Pila ka buk ang duha inganlan man to silang upat. Si Aaron, si Kinsa. Apel si Moses. Si Moses, tapos Kinsa ikaw pa. Nalimot mo? Si Hor. Wow. Kahinumdum din sila. Timanan yun na to ha. Gano'n man. Although, kanang mga paghitabo, mga Sunday message si Pastor Erich nga gikuha niya dito sa Old Testament, dili na at dugay na nang nahitabo. Doon ay lesson ng Lord. Doon ay lesson si Lord nga gusto ipaabot sa tuwa. The reason why, ganun gisulat niya sa Bible for us to learn.
Okay? Haron nga makabalota o makakatunta. Nga naman, tungod kay ang mga Israel sa una, kanang mata sa mata, ngipin sa ngipin, nakita nila kung unsa kagawhanan ang Dios. But still, they don't believe. And we are so much, and you are so much amazing. Nga naman, ingon si Lord, sa Book of Matthew, bulahan ang mga tao nga nagtuo kanako nga nakakita. Apan mas bulahan ang mga tao nga nagtuo nga wala makakita. Wala na to nakita si Lord. Wala na to nakita literal kanang face to face, eye to eye ang mga magics and powers ni sa atong buhi nga Dios panahon sa Israel. Imagine ka kung maglakaw sila. Unsa to Lord, Moses, yan ba may dinis kamingawan aron pati yung sa kagutom? Unsay gibuhat sa Dios? Ha? Unsay gibuhat ni Lord? Kaya nagreklamo sila sa kagutom. Ha? Gitagaan ng pagkaon, gigaw sa paghatag. Gipaulanan og pan. Nga gitawag og mana. Okay, sa'yo nagkatiman, unsay lasa sa mana? Murag wafer with made of honey. Wow. Itong wafer direct, chocolate man ang flavor. O na yun, pagreklamo nila na walay tubig. O sige buhat sa Ginoo. Ha? Igawas ang tubod, pinagi sa bato. Unya hangtod karon buhi pa na. Mana nga, as we are to, from the Old Testament, as we jump to the New Testament, let us look at this. Atong panahon na, ang sige o mensahe dala, istorya nila, it is Jesus Christ. Okay? It is Jesus Christ in the form of the Spirit. Okay? Karon, pag-abot sa New Testament, John chapter 1 palang daan, verse 40, og ang pulong mipuyo uban kanato. That's why, in the book of John, makita nato ang mga claims and titles and position of Jesus Christ since from the beginning ug hangtod karon. Ano sa man ang beginning? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Pagabot sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Klaro, di ba? Oh. Nganong gibutangan niya in the beginning? Tungod kay ang word nga beginning giihap na sumala sa tawhanon nga paghihap. Kay kung basihan nato ang Dios, He has no beginning and He has no end. Walay sinugdanan o walay katapusan. So how can we understand God? Paano sa nato masabtan ng Dios? That's why, gigamit ang beginning mathematically sa Bible for us to understand nga tanang gibuhat sa Dios dinhi sulod sa kalibutan dunay sinugdanan. Kinsa ang sinugdanan? It is Jesus. Magsugod lang ang atong kinabuhi nga tinud-anay diha uban sa Dios. Apart from Jesus Christ, it is very hard to live. Nga naman, kung baliktaron nimo ang spelling sa live without Jesus or without God, unsay spelling? Evil. Nasabtan? Kaya, sorry, pagsulti, Jesus is the Word, John chapter 1 verse 1, the Creator, verse 2, the Life Giver, John chapter 3. Diba? Ningungutan na si Nicodemus, Ginoo! Sama kung himuon para mapakatao pag-usap? Kinahanglan pa ba kung mabalik sa tagwangkan sa kuwang inahan? Okay. Sa ito ba ni Jesus Christ, ang ipanganak sa unod-unod man, ang ipanganak sa Espiritu o sa tubig, iya sa Espiritu. He is the life giver, the satisfaction, chapter 4, one of the triune God, equal with the Father and the Holy Spirit. He is the unlimited God. Yan naman, pila gani ka ba kipakaw ni Jesus Christ? With 2 loaves
with 5 loaves and 2 fishes? Pila? 5,000 men. He is the bread of life. Man shall not live by bread alone. Dayon. Unsa pa gyud? He is the Christ. He is the life changer. Siya lagi makapabago sa atong ginabuhi. Kung ato lang itong yan, surrender. He is the truth, the light. Okay? Muna nga, ang kinabuhi sa tao kung layo kang Jesus Christ, bisan pagpila kawatage nga suga ang imong ipadalaan na, ngit-ngit gihapon ang iyang kinabuhi. Dili niya makita ang mga panalangin sa Dios. Muna'y giingon nga ngit-ngit pa sa alkitran. Wa ko kita kung sa alkitran, pero unsay nganong ingon sila ngit-ngit pa sa alkitran. Unsa day nang naong sa alkitran? Ha? Basta kay ngit-ngit. Ngit-ngit pa nako. He is the shepherd. Grabe sila mga tao eh. The Lord of life. The King. Love. Our comforter. The true vine. Ang tinud-anay nga sa man. Kanang punuan. And gives the Holy Spirit. Now, sa atong kinabuhi, naghanatag na starihan, no? From chapter 1 down to what? Chapter 17. Taas na kayo. Gamay na lang. Have you understand ganong hangtod karon buhi pa ka? Imo bang masabtan nganong hangtod karon buhi pa ka? Mo bitaw lang naay awit nga nagpahinumdum kanunay sa ako ang gikanta na to last week dito sa usa ka service. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Tay sumpay. Have you ever realized, okay, thank you very much, sa ngabil ko himayaon ka, di mo bang na-realize hangtod karon buhi pa? Nganong hangtod karon buhi pa ka? Minabay ang COVID-19 for 2 years. Swerte kayo ka, kay ngano, buhi ka hangtod karon. Nilabay ang mga kapitos, kalisdanan, kawalad doon, walay bugas, walay sudan, walay kwarta, wala tanan. Hangtod karon nagkaon kag luto. Maguwi estudyante ka, unyabot ang panahon, nag-promissory note na lang ka, kaya wag yung ibayad. Oh, hangtod karon guys, eskwela gihapon ka. Mauna nga, high school pa ko, kanang tigbaligya ko og ice candy. Ice candy. Unya, sa simbahan sa Ipil, dito ko sa Luyo tigbaligyan anak, kaya dito man ko tigagian. Dayon dito mo agi ang mga pangumpra og guma. Unya kanang guma, humutro na sa kung latex or tubig pa. Pero gani og mugahi na. Wa jay ganahan mo simhot anak kanang klase nga kwarta. Kwarta man ang guma, ini patimbang kwarta. Way ganahan, magsingkit din ko. Ice candy. Dayon kanang malingaw ako sa una nga na mga batanon nga magdula og taxi sa kwarta ba? Kaya nakasulay. Taxi kwarta. Daghan ta no? Enjoy. Nya pagtangga sa imong kontra, tangga hurot man. Ano mabilin imo? Hangtod nga ang halin sa ice candy mahurot. Ang ice candy gamay na lang. Lord, unsaon man ako ni? Kasampa jud kong mama. Lingon ako rin na si mama nga. Kikaon ako ma. Tatay. Unya akong dadon gud guys candy about 200 pieces. Nga tag 5. Grabe niya ako irimit kay mama kay 100. Ang sagatus. Kikaon ako. Init man gud kayo. Until such a time nga doon ay usa kayang people sa church nga ang gikural na ang simbahan dayon dito nga koral sa corner na isang tol. Kinakatkata na mo bisan kung sa custom ganahan kami mo katkat. Ligo din siya. Nagligo mo to siya, ang ngalan na to niya is Gilbert. Dayon samtang naligo siya, dili kay siya ganahan kato siya, dili kay siya gusto mamatik mga labsog. Ningon ra gyud siya nga pagligo niya, kanindot kabugnaw, kanindot sa tubig bugnaw kayo.
Dayon, ikalitra siya, what am I living for? Wala na po sa kuha. Di ninaon ko, nakakuha santol kaon, aslog, gubak-gubak naong, upay gubak na daan. Uli sa balay. Karon, pag uli sa balay, si mama nagpa-music. Ingan po ng pag-music niya, kay ganahan mo man yung mga sikat nila mamasaw na. Pag music niya, tunog po, what am I living for? If not for you. Nindot, lagi yung kantahan, no? Di, lingkod ko, mati sa kasunod. What am I living for? Buwan mo yung kantahan eh. More maghapong lyrics, if not for you. Di, excited ko kay pagkasunod, ingat po check. What am I living for? Gipalong na ko, gibinuang na ko yung kantahan, more yung lyrics, balik-balik. Until such a time, katong nagkanta dito sa, katong naligo, dito sa CR sa simbahan, i-invite ko niya. Parehas man may siya, ako tiktog-tog na ko sa unang gitara. Siya, tigbit-bit sa akong gitara. Yun ako. Dayon, invite ko niya. Pagkabot sa church, I understand the reason why hangtod karon buhi pag mo. Dito pa na ako na nadawat ang tubag, what am I living for? Mauna nga, kamutan na rin mo ang tapat. What are you living for? Nganong gusto maka mabuhi? Pabilisan nyo na to. Nganong gusto ka mabuhi? Nganong ka? Ha? Karon makita kaya? Kanya to ba? Nganong gusto ka mabuhi? Because Jesus died for you. You need to live for Him. Ingna. Jesus died for you. Live for Him. Mo din ay tubag sa kanta nga, what am I living for? If not for you. Kuyo kay tubag ang Ginoo, no? Pero kano sana ko nadunggan? Nadunggan ako na about 3rd year high school ko. Pero gitubag na sa Ginoo pagka 4th year pa na ako. Kay 4th year ko nakadungog sa mensahe sa kaluwasan. Katong time nga gi-invite ko niya. Gisakripisyuhan gyud ko ni Gilbert. Adto ta dito. Mar, kung saan ta dito? Basta suroy lang tagod. Una mo ko'y gitara, ako'y dalala. Bit-bit sa keyboard, ganda ko pa na. Murag pasano niya ang keyboard ba? Sana, kay bukat kayo. Bit-bit sa gitara. Diha akong isakripisyuhan. Ang tag nasabtan ako that Jesus died for me. I need to live for Him. Ikaw po, kitang tanan. Dugay ng tuig na matay ang atong buhi nga Diyos. Dugay ng panahon nga nasabtan na itong nahibalo na ito that Jesus Christ died for us. If we really understand that, kung ato yun ang nasabtan, kinahanglan magkinabuhi para sa atong buhi nga Diyos. Now, to understand that Jesus died for us, we need to, what? Timani, life. Tingnan life. Sige, sugot ta. Letter L is Lord. Then, finished. Kampak lang to sa ako na. Dayon, exchange. So, ayaw ka rin mo ta? Life. Lord, finished, and exchange. Let us have Lord. Since from the beginning until now, we understand that Jesus Christ is Lord. And wala kayo makapuli anak, bisan kinsa. Ang pagiging anointed ni Jesus Christ, dili niya pwede hatag. Pagiging the Christ ni Jesus, ang iyang pagka-Diyos, dili niya ihatag. Dili niya pwedeng ihatag di bisan kinsa. Take note of that. Mabitaw nang in John chapter 20 verse 31, apan kini gisulat aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Kristo. He is the anointed one. Ang anak sa Dios, o nga sa pagtuo, makabaton kamo o what? As we believe Jesus Christ, that He is the Christ, He is the Savior, He is the God. Kasi yung gisulti, makabaton o kinabuhi sa iyang ngalan. Apart from Jesus Christ, we cannot see, or we will not experience the real life. Kanang tinud-anay nga kinabuhi. Kanang kinabuhi nga walay katapusan. Makita lang nato na sa atong buhi nga Dios. Then, si Jesus nga nahibalo na
verse 4. John chapter 18 na ta. Katong last na ko nga lesson, 17 man human. Dito sa 18. Kaning chapter 18, mao ni ang climax part sa book of John. Nga naman, dinhinga tayo si Jesus Christ, ginalakop na, ginapangita na, dakpunon na siya. So, kung sa ganito letter L, Lord. Jesus Christ is the Lord. Dinhipod nato makita sa iyang pagka-Lord, siyang nag-control. Siyang nag-buot. Siya ang usaman, nag-manage. Si Jesus na ibalo na sa tanang mahitabo kaniya. So wala pa siya minganing sa kalibutan, kabalo na si Jesus Christ kung paano siya mamatay. Imagine ha, kakinsa siya mamatay sa mga tao nga binuhat niya. Kakinsa siya mamatay sa mga tao nga sa pagyon. Binuhat niya, mapay mo palansang niya, mapagyoy luwason niya. Amazing, no? Imagine na, ako, kita, inay mo kagalingon, ako gibuhat sa Ginoo, pero ako siyang gipalansa, pero ako iya gihapon giluwas. Amazing dili? God is so amazing. Muna nga, if we understand that we need to live for Jesus Christ, even a simple sacrifice, simpleng sakripisyo para kay Lord, mahimo na to. Si Jesus na ibalo na sa tanang mahitabo kaniya, misugat o mingon kanila, kinsa inyong gipangita? Nagpunon na si Jesus Christ, kinsa inyong gipangita? Kung nagpunon ka, example, si Limar, kung nagpunon ka man, sa'yo mo gimuhon? Ha? Mutago! Kinaihan sa tao nga mutago, tama? Kung nagpunon ka, si Jesus Christ no katis. Kinsa inyong gipangita? Ni gawas o nagpakita. Imagine ka, usa sa pagpamatod that Jesus Christ is God. Ingon din siya. Ingon, sila mitubag kaniya. Si Jesus nga taga Nazaret. Si Jesus mingon kanila, ako mao siya. Sa English pa na, I am. Sa grammatically pagkagamit ana sa English, I am He. Pero sa original language na Greek word, pagka-translate ana, I am. Para masabtan lang yun nato sa grammar, gibutangan og He. Actually, the personal name of God is I am. Ako mao. Murag lisod sa ito, no? I am. Ganong word I am? Kahinomdom mo? Kang Moses, kapasol ni Rex? Ingon si Moses, Ginoo! Hindi ba ang mga anak sa Israel ba? Kinsa may ngalan akong isulti nga nagpadala nako? Di ba? Ingon si Moses, si Moses mingon sa Dios, kung mo ato ako sa katawhan sa Israel, og mingon kanila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagsugo kanako nganhi kaninyo, ug kung sila mangutana kanako, unsa inyo iyang ngalan? Unsa isulti nako kanila? Unsa ni siya? Imagine ha, Exodus, Book of John. Layo kayo pila kay tuig, how many thousand years ang nilabay. Pero ganong niingon, kabalo sa ako mao siya, ako mao ako. I am He. Tubag ni Lord kang Moses. Basa ta. O kang Dios mingon kang ako. Oh. Alam na ni Jesus Christ. Nagpakita sa ani nga time nga siya ang nagkontrol. Iya tanan. Siya ang nagdumala. Kung siya mingon isulti kini sa katawhan sa Israel, siya nga miingon nga ako mao ang nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kabalo mo pag uli anak ni Moses dito sa Egypt. Pagsulti niya, nangutana sila, mga leaders dito panahon na sa Egypt, kisa may nagpadala nimo? Pag-ingon ni Moses nga, ang iyang ngalan, ako mao ako, hadlok kaayo sila. Kay kahibalo sila unsa kagamhanan ang ngalan nga ako mao ako. I am He. Now this time,
unsa ta ka matinuohon. Kanang term nga sa una sa Israel, hadlok kay sila. Musunod dayon basta ngalan nga I am He. Diretso, wala daghang mangutana. Sunod. Mura bitaw pareha sa ato ang mga ginikanan. Pag ang imong anak mahinadlokon sa imo, isang tawag mo lang. Bisan wala ka na suko. Isang ngalan mo, di ba yung anak mo sunod dayon? Bisan pagpila edad niya. Isang ana lang ni mo, pareha sa kuwag, tawagon ko nga. Kabalo ko nga, ako'y gitawag, bingon si Papa, Joe. Okay. Tawag lang na ni Papa. Kaya pag dili ko mo doon ni Papa, kahibalo ko kung paunsa masuko ng Papa. Muna nga, pag tawag ko na ko nga, Jumar, pero relax ka lang din. Kaya nagsunod ang binugha, anak. Nagsunod ang bakos, anak, nga ang ulo sa bakos mo'y hapos di mo. Ingon ana sila kami hinadlokon, matinuohon, pagsulti og makanuog sila, ako mao ako. Hadlok kayo sila. Now, today, sa imong kinabuhi, you have heard, you know that Jesus Christ is your God and our God. And the same God nga gisulti ni Moses, ug gileson po ni Pastor Iris, ug ang Dios nga nagsulti karon, how will you obey our God? In what way you can obey our God? Paunsaon nimo sundon ang atong buhi nga Dios. Dili man ta kadadlaw na sa sulod sa simbahan. Naa ka sa panimalay, naa ka sa trabaho, naa ka sa eskwelahan, o diha lang nga bahin. Sa unsa nimo pamaagi ang Dios? Unsa man masulod sa pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho. Di ba? In what way? Mabitaw na nga, kaning word nga ako mao ako, grabe kaayo ang ilahang saman. Grabe kaayo. Pag ingon ni Jesus Christ, dinhi sa John chapter 18, verse 5, pag ingon ni ako mao ako, dahil ko yung nila si Judas. Si Judas, nga mao ang nagbudhi kaniya, nagtindog uban kanila. On the opposite side, pagsulti ni Jesus Christ, ako mao ako, grabe kayo ang ilahang kuan, ganang grabe kay ilahang kasuko. Ngano man, to use the word I am, to use the word ako mao ako is grabe kayo na sa man. Balaan. That name is not an ordinary name. Mao na nga, kung atong lantaon sa book of John, I am of Jesus in the book of John. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Diri nato makita sa book of John ang pagka-Diyos ni Kristo. Mabitaw na nga, as we continue, si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod gayon, mag-ingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, ako mao. Balik na sa verse 6. Sa pagkaingon ni Jesus kanila, ako mao siya. Sila nanimog og nangatumba. Imagine ka how powerful our God. Pag-ingon niya, ako mao siya. Kasi nahitabo nila. Dili ni tumba nga. Dili ingon na. Kabantay mo ka ng basketball, tapos hunat kayo nagdagan din pat ng babagan. Pag body or pag body contact, maonsay mahitabo sa nagbabag. Lagpot, dayon matumba, kani, sulti pa lang, pulok pa lang sa itong buhay ka Diyos, ako mao siya. Naon sa sila? Ingon ana kagamahanan na itong buhay ka Diyos. Ipakita niya nga siya ang nagbot, siya ang nagkontrol, siya ang nagduwala. Tumba! Mga tao sa Old Testament, sa diha nga nakahibalo sila, kinsa ang Diyos nga ilahang dahil gika istorya sa book of Exodus, sa lesson ni Pastor Iris, pag-abot ni Moses dito sa Mount of Sinai, yun sa niya paunsa siya nagigsulti sa Diyos, niya pa nga naman kay kahibalo siya nga balaan o gamhanan ng Diyos. Now, kahibalo mo ka ng kinsa rin nangatumba, unsa ni sila kadaghan? Verse 3,
Unya, sa nakadala na si Judas o usa ka panon sa mga sundalo, kaning panon sa English siya cohort. Sa modern term na to karon, detachment. Sa Old Testament, o sa panahon ni Jesus Christ, ang detachment is about 200 foot soldiers. 200 ka buok sundalo. Unya, kini nga mga sundalo, dili ni sundalo nga kanang parehas na ko nga, suman, advance. Abanti. Mga himsog niyo, dili ni basta-basta. Grabe ni ka mga suman. Gahi og lawas, mura ni putaw og lawas. Kailangan gira sa una, dili pusilanay. Tinigbasay. Oh. Pero sa nagtabo sa usa ka panon, usa ka detachment. Pagsulti ni Jesus, ako mao siya. Sa nagtabo, tumba. Grabe kay kamahalan ng Dios. Ug pipila ka mga tinugyanan sa mga pangulong pari o sa mga parisiyos, siya miadto dito nga sangkap sa mga parol o mga sulo o mga hinagiban. Oh, grabe no? Ready na sila mudakop kay Jesus Christ. Pero wala sila basta-basta nakadakop kay Jesus. Imagine ka kung ikaw dakpo nun, bisan pag kabalo ka nga ikaw nakasadaan, mutago ka din eh. Tago, di ba? Si Jesus Christ dakpo nun. Kung wala siya sala. Kaya balo siya nga na nagpadulong niya. Pila ka buok, about more than 200 people ang nagpadulong niya. Niya, pila lang sila kabuok dakpon. Apil ang 12 apostles. Apil ang apostoles. 11 plus si Jesus Christ, ika-12 kay si Judas, kuyog man sa mga mudako. Gidaan og more than 200. Unya, pila ka buok dakpon nila. Pero pag sulti niya nga ako mao siya, tumbatanan. Sa atong kinabuhi bitaw, pag atong masabtan ang word, ang title ni Jesus that I am, hadlok ta. If we understand, kung atong yung nasabtan, kung kinsa ang Dios, o kinsa si Jesus Christ, o unsa kagamanan si Jesus Christ, dili ka mosugot nga mabulma ang presensya sa Dios, malayo ka. Dili ka mosugot nga ikambyo nimo ang Dios sa bisan unsa sa kalibutan. Diba? Pabitaw lang natay kanta nga sa to, do naman ako igigugma. Papan mas dabaw jud ka nganong dili ka mosugot mo nganong okay ra nimo di ka simbaw Domingo. Nganong okay ra nimo dili ka ampo. Kung labaw si Kristo nganong okay ra nimo nga ikaw moadtog simbahan imong pamilya dili. Kung labaw si Kristo nganong okay ra nimo nga sama way basa-basag Bible. Di ba? So, ganuman, let's look at this. Old Testament, Isaiah chapter 6 verse 5. Kasi nagsulat ani si Isaiah, ingon siya. Unya mingon ako, alaot ako kay ako nawala. Oh, kani si Isaiah, grabe ni siya kailado pod nga prophet. Okay? Pero sa panahon nga gipasulod siya sa temple, nakita niya ang mga cherubim nga nagsimba, nagdahig, nagsinggit, balaan, holy, holy. Ingon din siya, alaot ako kay ako nawala. Tungod kay ako usa ka tawo nga hugaw og mga ngabil. Imagine ka, preacher ni siya. Maayo ni siya mawali, mas maayo pa ni mawali na mo ni Pastor Rex. Mas maayo pa ni mawali sa mga taong naunaog, nahibala na to, grabe mawali. Grabe ka, bright. Pero pagkakita niya sa pagkabalaan sa Diyos nga, even angels, cherubim, nagdaig sa atong buhi nga Diyos, ingon siya, alaot ako, kaya ako usa ka tawo nga hugaw og mga ngabil. Og ako nagpuyo taliwala sa mga tawo nga hugaw og mga ngabil. Kay nagsabtan og nakita ni Isaiah kung unsa kagamahanan ang Diyos. Kung unsa kabalaan ang Diyos. Kaya akong mga mata nakakita sa hari ang Ginoo sa mga panon. Muna niyo siya, alaot ako. No. Huwag kita bitaw, telling that nga, Kristohanon ko, kay magampo ko, Kristohanon ko, kay tigsimba ko. No, wala nagpasabot ka kung dili ka mo simba, okay na. Now, bisan pag nagsigil simba, kung wala ka nagsunod sa pag-control ni Jesus Christ. So sa isulti ni Isaiah, alaot
ako, alaot ka. Si Jesus nitubag kanila, verse 8, John chapter 18, giingnan na kamo nako nga ako mao siya, ug kun ako man ang inyong ipangita, palakta kining mga tawhana. Now, ingon si Jesus Christ, ako inyong ipangita. Kung ako inyong ipangita, kining 11 disciples, ay na sila gilanti. Palakwa na sila. Ako rin inyong gikinahanglan. Ako rin kuha. Di ba makita na ito nakasagaran sa salida? Hindi na hostage sa pamilya. Di ba ako imong gikinahanglan? Kana nga concept, gikan na dali. Huwag mo nang idamay ang aking pamilya. Tapusin na natin to. Kung sa bagay si Jesus Christ, tapusin na natin to. Ana si Jesus Christ. Ayun na sila gilanti. Ako. Kini, aron matuman ang pulong nga iyang gisulti sa mga gitugyan kanako. Wala ako kawani bisag usa. Wala gyud. Ang 11 disciples na bilin, wala na unsa. Pero, pero, pag-abot sa verse 10, mo ni naitabo, unya si Simon Pedro, nga nagdala og espada. Dalang espada kabalo na gud ang mga 11 disciples. Nga nagpunon si Jesus. Nanandambot sila. Unya, milanit niini o gitikbas ang ulipon sa labawang pangulong pari. Siyempre, nagpunon si Jesus Christ, manamitan imuhang pamilya nagpunon. Dili ka, bisan pag butang na ito, nakasalay mo ang pamilya. Dahil sana? Sitaw ka na? Gibaklid diretso. Ikaw, dili ka muriak. Muriak jud ka, di ba? Bisan pag nakasalanay mo kanang pamilya nga ginagawa, muriak jud ka. Si Simon Pedro, how much more kay close kay sila ni Jesus Christ? Pagkakita niya nga dakpo na si Jesus Christ, so sige pa, diretso kuwag sundang, tigbason kasi tigbason ta niya. Si Malco, lisod po dunggan ramoy tigbason niya. Rapon ko si Jesus Christ. Tigbason niya. Siguro kay kanang martial arts po na si Malco, nakalihay. Dunggan rin na igo. Swerte. Milanit niini o gitigbas ang ulipon sa labaw pangulong pareog natap na putlan kini sa tuon niyang dalunggan ang ngalan sa ulipon mao si Malco. Iklaro pag yun ang word nga, ang pangalan nga Malco. It is to be sure that this history was true and happened. Nahitabo gyud ni, mo nang gibutangan og pangalan. Kung atong lang taon sa history, kana si Malco, naagyo na. Bisan pa i-search niyo sa Google. The name Malco, nga sa man, nakuhaan og natigbasan ang iyang dunggan. Nagputol yung tuong dalunggan. Naagid na siya. Nang hinambog si Pedro, kaya gusto niya nga protektahan si Jesus Christ. O si Jesus, mingon kang Pedro. Ingon si Jesus Christ, si Jesus Christ, relax lang. Kawan, kabalot siya'y nagkontrol. Iuli sa sakuban ka ng imong espada. Relax lang. Kay si Jesus Christ nagkontrol. Kaya balunos lang nga, this is the time. Maana ni ang takna o panahon nga man, giprograma sa amahan nga kinahanglan si Jesus Christ mamatay. Iuli sa sakuban ang kanang imong espada. Dili ba di ay nako imnon ang kupa nga gihatag kanako sa amahan. Ang wa pasabot ni Jesus Christ, dili ba rin ako tumanon ang gisugo sa kuha sa amahan. Kaharon nga man, mapakyas na ko siya. Muna nga, relax lang si Jesus Christ, Peter. Iuli na. Ay, kung gusto ba, kita pa ito, ay, pag hinambog, wa kay mahimo. Si Peter walay mahimo. Kay giplano na daan sa amahan, nga maunay mahitabo. O, kaya sa baga, the Father and Jesus Christ, nagsabot na. Nga ginani ang pamaagi nga madakpan ka, ginani ang pamaagi nga mudakop nimo si apila ka buok taon mo adto, kabalo na ang Dios. Gipakita lang ni Jesus Christ din hinga time nga iya tanan ang pagbuot. So pa. Pag-abot verse 22, o sa pagsulti niya niini, usa sa mga tinugyanan nga nagtindog sa duol, misagpa kang Hesus og miingon kaniya,
Okay, nganong gisagpa siya? Siyempre, ang kuyog nila, tawa, kisay gitigbas ni Pedro, kisay ang gitigbas, ang ulipon sa labang Pangulong Pare. Dunya nakigstulti si Jesus Christ sa pare, labang Pangulong Pare. Pagabot sa verse 22, doon ay nisagpa niya. Mao ba kanay tinubagan nimo sa labang Pangulong Pare? Sa itubag niya. Si Jesus mitubag niya. Kung dautan man ang akong gisulti, pamatudi. Mao na mga igsoon, kung tinuod nga nadawat nato ang kaluwasan ni Kristo, kita mismo mo pamatuod ani sa atong buhat, sa atong paggawi, sa atong sinultihan, sa tanan natong gibuhat kada adlaw. Unsay gisulti? Pamatudi. Kung makita ka sa tao ang atong ginabuhi kada adlaw, kinsa kahay makita nila og mahinumduman? Is it Jesus Christ or our own sinful nature? Ang daan natong ginaiya. Si Kristo ba ilang makita? Kay mahigugmaon ta? Parehas ni Jesus Christ, ginsa niya pagbadlong si Peter. Iuli na sa sakuban ka ng imong espada. Dili ba di ay nako? Kung suko pa bitaw ni si Jesus Christ pagkasulti ni Peter, pagbadlong, dili niya naisulti ni, dili ba di ay nako imnon ang kupa nga gihatag kanako sa amahan. Kung suko na, ingnon ta ni Jesus Christ nga saman, gamhanan ko, nalimot ka? Kaya relax lang si Jesus Christ. Mabitaw lang sa ato ang ginabuhi. Kung saman, kada adlaw, pamatud-an na to. Muna ningoy siya sa babae nga nagsagpa niya, kung sayop ko, kung dautan ko, pamatud niya ang pagkadautan ini. Apan kung maayo ang akong gisulti, nganong gisagpa mo man ako. Ngano man, kay for them, pagpanamas-tamas ang paggamit sa ngalan nga I am He. I am. Grabe na nga pag-usaman, panamas-tamas. Munang gisagpa niya si Jesus Christ. Pero wala sa kabalowa sa kasabot. Gano'n man, kay gibutaan siya sa iyahang daan nga pagtulunan. Gibutaan siya sa iyang daan nga kinabuhi, sa iyang daan nga pagtuo, sa iyang daan nga nahibaluan. Wala niya lantawa, wala niya nasaman, gihigugma ang gihatag sa atong buhay ng Diyos. Now, verse 27. Gilimod usab kini ni Pedro og diha-diha bitok tugaok ang manok. Oh. Si Peter, pagdakop kang Jesus Christ, hambugiro sila. Nang hinamo pa. Dili man yung hambugiro pero kanang naliguro si Peter nga dili madakpan si Jesus Christ. Pero ingon si Jesus Christ kay Peter, Peter, I prayed for you. Nga naman, si Satanas ning duol og nalanghid nako, nga laglagon mo niya. Labi na ikaw. Peter, small rock. Labi na gid ikaw, pisod ka sila ni Jesus Christ. Asa ito pag ni Peter? Over my dead body, mamatay sa ko Lord. Pero sa ito pag, kung sa'y nahitabo ni Peter, ingon siya, gilimod na usab kini ni Pedro sa diha. Ug diha bitok tugaok ang manok. How many times gilimod ni Peter si Jesus? Somewhat like muna si Peter. Kung sa simbahan, amen, praise the Lord, hallelujah. Ilhan yutang Kristohanon. Pag-abot sa trabahoan, sa panginabuhi, o sa eskwelahan, o asa dapit nga lugar. Muna si Peter, no? Wala lagi ni palibad, pero mahadlok po ka ma-identify ngayon sa man. Kauban ka ni Jesus. Mo nang nilimod si Peter kay Jesus Christ. Kay nakita niya kung unsa kalisod ang pagdakop o pag-antos kay Jesus Christ. Mo nang hinungdan nilimod siya. Dili ko. Mahadlok ko. Nilimod siya. Pero kabalo na si Jesus Christ. Kasi dili pa mo tugtugaw ng manok. Ilimod na siya ni Peter sa katulog. Si Jesus mitubag, verse 36. Ang akong gingharian dili gikan nining kalibutana. Kung ang akong gingharian gikan pa nining kalibutana, nakig-away unta ang akong mga alagad. Nakigpatay unta silang tanan. Dili man diri ang gingharian ni Jesus Christ. Dito man sa langit. Kaya tanan nga mga usaman, tanan nga dunay pagtuog na kadawat sa kaluwasan, uli sa langit. Uban sa atong buhi nga Dios.
Apan aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili gikan nining kalibutanan. Si Pilato miingon kaniya, bisan si Pilato. Miingon kaniya, busa, ikaw hari di ay? Sa itubag ni Jesus. Si Jesus mitubag kaniya, ikaw nagsulti nga ako hari. Bisan sa pag-claim ni Jesus Christ nga siya hari, dili sa garbuso. Dili sa hambugiro. Nga naman. Ingon si Pilato, ikaw hari di ay? Dito itubag ni Jesus Christ. Ikaw nagsulti nga ako hari. Kung sa kuwan pa ba, kung sa you have said it rightfully, insakto gyud kaayo ang imong gisulti. Ug alang niini ako na tao, ug alang niini ako mianhi sa kalibutan aron sa pagpadayag sa kamaturan. Mao nay purpose, that's why we need to live for Jesus. Unsa man ipadayag ang kamaturan. Dili magkakasulti verse by verse, word for word, pero makita sa atong action kinabuhi. Diba? Giyon sa man pag-action, no? Ingon si Moses kang Joshua, pagpilig mga tao diha para mo saguban ang mga tawhana. Kaya maghimo og budget. Wala naman ingon si Moses kay maghimo og budget. Isaka lang siya sa bungtod. Samtang ipataas, gibuhat, pagpakita sa kamaturan sa gahom sa Dios. Mapataas ang sungkot ni Moses, mudaog silang Joshua. Pag munaog na ganiyang sungkot, munaog ng sungkot sa kamaturan, sabihin mo nila Joshua, pildi. Sa kinabuhi nato mga kaigsunan, pag munaog na gani ang kamaturan, ato na ganing ni-deny si Jesus Christ, mahadlok kita mo sulti, mahadlok kita mo kinabuhi, mahadlok ta ma-identify nga Kristohanon ta. Mura tag sana klase gali pasurilis ka ng kahayop bitaw kung ibutang nimo dinhi mo kalitra puti pot. Alimot mo ko sa ngalan na chameleon. Kung kuyog ka sa mga barkada nimo mga kalibutanon, wala mo ka kalibutanon. Kuyog pa ka dinhi sa mga Kristohanon Lagi amen lagi kuya, amen lagi praise the Lord, hallelujah kayo. Pagbalhin namon sa adlaw, kuyog ka dito sa mga baliktara, mga away, imong ba, tapod. Maayo kayo, master kayo. Then, busa si Pilato mingon kaniya, dili ba di ay ikaw makigsulti ka nako? Si Jesus Christ, relax lang, kanang hilom lang. Wala ba ikaw makahibalo nga ako, nga may kagahom ako sa pagbuhi kanimo? O kagahom sa pagpalansang kanimo sa krus, unsay tubag ni Jesus. Si Pilato nagsulat, no. Wala na nalampasan na. Unsay tubag ni Jesus Christ. Ang tanan nga imong nadawat karon og posisyon nga naa karon. Sunod ani nga verse. Sorry wala na ko nabutang. Gikan na sa amahan. Remember this, gobernador si Pilato pero gingnan siya ni Jesus Christ. Ang tanan nga imong naanggon karon tungod na sa Dios. Dili na tungod nimo. Unsay gusto pa mo ni Jesus Christ? Hinumdumi sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Hayahay o dili hayahay. Problema o dili problema. Kalisdanan o dili kalisdanan. Tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi gitugot na sa Dios. For Him to prove that He is powerful. Siya gamhanan, kung naglisod ka sa eskwelahan, to prove that Jesus Christ is powerful in your school. Naglisod ka sa imong ginabuhi, to prove that Jesus Christ is powerful in our lives. Hinumdumi na. Wala na, hinambog si Pilato nga, wala, makakahibalo nga, pwede ka na akong buhian, o pwede ka na akong ipalansa. Pero sa itabag ni Jesus Christ is, kung kita, excuse me, verse 11, kung nasulat daw ta nako, nabutang na ko diha. Tanan nga imong naangkon og nadawat gikan na og tungod na sa amahan. Okay? So mao na nga ni-decide ng hugas ng hinaw si Pilato. Kita mag-usahan mo manghinaw ko ta. Wala tag siya danog si iba. Pangingon sa Ginoo adan hain ka man, Ginoon tago koy hubo. Oh. Paguman, di ka man kasang gibawali mo sa tabag ni Adan.
Nang hinaw. That is human conscience, tawhanon nga konsensya. Ang babae, manggod Lord. Nang hinaw. Pagabot sa babae kang iba, ang sintabag ni iba, inikawan ba di ka? Utro po. Naay, saman, tawhanon nga konsensya, ang bitin, manggod Lord. Nang hinaw, tanaw si Pilato. Nakapanunod sa kinihiyan ni Adan ng iba. Kita po, kasagaran manghinaw ta, di ta mo angkon. Ug si Pilato nagsulat usab og usa ka pahibalo ug ibutang niya kini sa krus. Pag humanit pang panghinaw, ipasulat niya. Ang pahibalo nagingon, si Jesus nga taga Nazareth ang hari sa mga Hudiyo. Munay sulat dayon gibutang ko na dito sa ibabaw sa krus. Unsa na sa pagkasulat nga mabasa na to? Inri. Si Jesus nga taga Nazareth ang hari sa mga Hudiyo. Dayon kana siya, daghan nakabasa. Kana siya gisulat sa Hebreo, Latin ug Greek. Kani siya nga mga giprove lang gyud nga tinuod ang nahitabo ni Jesus Christ ug tinuod ang pagka-Dios ni Jesus Christ. Kano man, kanang Hebrew, Latin ug Greek mao nay major languages sa unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ. Nganong naay Latin? Ang Latin mao nay language nga gigamit, major language nga gigamit sa Roma. Then kanang Greek mo na ginagamit nilang Jesus Christ sa mga Hudiyo. Okay? So unsa kay itong letter L? Lord. Meaning, siya ang nagkontrol. Siya ang Diyos. Walay makalabaw niya. Kita, igo na lang yun ta musunod. Musunod na lang yun. Muna nga, pagkabalo, balikan na ito, pagkabalo sa to, nilang itong mga cohort, to sa kadetachment nga si Jesus Christ, tumba! Tanawin mo ang kauban. Tumba, wala. Tumba, nakatulog kang Jesus Christ. Next, let's have this. Letter F. What's ang letter F? Finish. Humana. John 19 verse 26. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan nga iyang pinalangga, nga nagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan, babayi, tanawa ang imong anak. Sumpay sa ha? Finish. Pabuton tong word nga, finish. Ingon siya. Verse 27. Unya, mingon siya sa tinunan, tanawa ang imong inahan, og sukad niya tungura, gipangayo siya sa kaugalingong balay. Gipapuyo siya sa kaugalingong balay sa tinunan. Verse 28. Humaning ini, si Jesus nga nahibalo nga ang tanan natapos na, miingon sa pagtuman sa kasulatan, giuhaw ako. Pila na kamo? Kiganiha, babayi, aniya ang dayon, ikaduha, sige sulti ni Jesus, giuhaw ako. Hangtod nga, niabot siya sa word nga, sa nakainom na si Jesus sa, sige painom, suka niya, kani klase nga suka, dili ni siya suka, nga bago lang na imong suka. Kay kung maghimo sila fermented dito, nga ilimnon, grabe gyud ka isog. Isog pa sa gitawag. Kung sa'y pinaka-isog nga ilimnon diri sa Pilipinas? No, Tanduay is not, dili sa pinaka-isog nga ilimnon. Kanang gitawag nilang isunod, ilubong pa sa yuta. Lambanog, mo na pinaka-isog nga ilimnon diri sa Pilipinas. No. Ayun, ingon siya. Pagkainom siya sa suka, kita ka, kung ipainom tag suka, unsay imong bation? Ha? Kung makainom lagi tag soft drinks, musuka lagi gihapon, gano na. Ayun si Jesus. Siya mingon, natapos na. It is what? Finished. O ginugo niya ang iyang ulo, gitugyan ang iyang espiritu. Now, let us have this. Sa Greek word, it is tetelestai. From the Greek word, kanang root word niya, telos, which means for design or plan. Pagkasulti ni Jesus Christ nga, it is finished, meaning to say,
nahuman niya ang gisugo sa amahan according kung unsay giplano. Muna yung sa it is finished. Pagkaplano nga, paunsa man siya, paunsa siya mag-antos, paunsa, gikan pagsugod pa lang, paunsa siya ipanganak, nga after 2 days, unsa man, ipangita na siya kay gusto siya ipapatay ni Herodes, kay si Herodes nahadlok, napulihan siya sa iyang pagkahari. Dahil nasa siya gipanganak, dito sa, asa gipanganak, asa siya ni, nalimot na mo, ginamutang na rin na diya sa rotunda, inig December. Kaya paano si Jesus Christ, it was designed long time ago. Pero wala ni balibad si Jesus nga muanhi sa kalibutan. Hinoon, tungod sa iyang dakong grabe, ginabihan nga gugma. Mao nang atong awit, sa to, sukat nga nahimog suka, ning kasing-kasing ko. Sa subay, labihan nga kalipay ang naangkon ko. Pero sa hay Kristohanon, murag dili makita ang kalipay sa dagway palangdaan. Murag dili malipayon. Tanaway mga takan. Tana. Gitugnaw. Usahay dili makita na ang palangdaan. Now, I'm not telling you nga, kung naman gitaw nga iyang naong isugod. Kaya ang facial expression ba, bisan pa kung saan yung pahiyong isugod, dili na nagpasabot nga, unsa dili na malipayon. Ang malipagpulong nga pagkamalipayon nagsugod na sa kasing-kasing. Nagsugod na sa kasing-kasing. Dayon. Muna nga natuman pag gipanganak sa pasungan. After 2 days, nagpalabas tayo, naghimo tayo ng sulat, memorandum, sana mission order si Herodes. Ipapatay tanang mga bata from 2 years old pa ubos. Grabe no, dili sayo ng pagkuha ni Jesus Christ. So wala pa sa gipanganak. Gihuna-huna na ni Joseph gabiyaan si Maria kay tingala si Joseph naburo si Maria gawa mo niya hilabti. Natuman mo na nga pagkamatay ni Jesus Christ. After all, nakainom siya sa suka. Painom nag-iuhaw ako. Ingon siya, it is finished. According sa design sa amahan. Now, sa ganitong topic karon, Jesus died for us. As you live for Him, are you following according to His design or plan? Kada adlaw. Simplihan lang nato, yung mag-ampo si Jesus Christ. Pila, paunsa na gihangyo iyang mga tinunan, ang disciples. Ganyan sa niya paghangyo, dili ba na mo makauban ka na akong pag-ampo bisan sa usa ka takna? Pila na ka minuto? Ang takna according sa Bible is 1 hour. Dili na to na mahimo karon no, lisod kayo. Inigmata nimo, are you praying? Lord, thank you. Sa mata ko. Lord, salamat kay na ako imuta. Manghimuta ko muta na ron. Diba? Ang point is, sa atong pagkinabuhi, are we following God's design? Kaya kung wala ka nagsunod sa God's design, there is problem with us. Kaya naman, wala nato susiha ang pulong sa Diyos ginasulat sa Bible. Paabot ng tag-Domingo nga makadungog ta sa pulong sa Diyos. Now, ang point is, bago ka mo ato sa imong trabaho, pasalamati ang Diyos. Dili ba diay, lisod ba diay ang pagbasa sa Bible bisan ko sa kabog verse kada adlaw? Lisod sa yon. Pero nganong daghan man Kristohanon ba unsa man? Mahadlok identified kay Jesus according to His design and plan. Una nga, pag ingon niya, it is finished. Siyempre, gilansang na siya sa cross. Nagkalisod na, grabe pang saman. Dili mo siya, titilestay. Walang ka-taste. Ganisod ko si Jesus Christ, gilansang sa cross. Kapiyong-piyong na siya, kaya agi ng dugo sa iyang mga mata. Didoko. Dayon. Balik tahat. Kung sa gisod bago siya lingon og it is finished, kung sa gisod niya, giuhaw ako. Kaya ba ba mo nang giuhaw ako?
Ha? Kanang word nga giuhaw ako, I am thirsty. God or Jesus Christ was experiencing hell because of our sins. Sana ko sa binisaya. Si Kristo, God, Jesus Christ was experiencing hell because of our sins. Si Kristo, murag ka nang nagsinati o ka nang di masabtan. Kalayo sa iyahang kaugalingon. Tungod sa atong sala, nga naman, nahilayo. So, magibiyaan siya sa iyang nature nga pagka-Diyos. Aron mamatay sa tungod nato. Nga naman, kita man ang uhawon. Kaya naman mo, sa Luke chapter 16, ha? Kaya naman mo Luke chapter 16, anong taong naidato nga tao, ang pobre, isang pobre. Si Lazaro, o sa hangyo sa pobre, nangamatay silang duha, o sa hangyo sa tao dato. Amahan kong Abraham, palihog, ipatuslog ang tumoy sa tudlo ni Lazaro sa tubig, aron ipatulo dinhi sa tuang ngabil. Grabe ni nga torment, grabe ni nga kasakit. Ang kasakit nga nahibuluan nato nga gi-describe sa Revelation is kaning na mga, imagine ka, na mga ulod nga mukaon sa atong mga unod nga dili mahurot. Ang pinaka-worst nga kasakit nga ma-experience sa tao dito sa impyerno, kanang inside. Mauna nga kung ang tao wala makasinati sa gugma ni Kristo, gamay problema maabot siyang kinabuhi. Magunsa man, maghigog kanuman tungod sa iyang kauhaw. Wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Muna ampingan na ito itong kinabuhi. Kaya, unsa man, pagsulti niya, gihuhaw ako. And look at this. Balik ta verse 27. Pag ingon niya, tanawa ang imong inahan, ug sukad niya itong tungura, gipapuyo siya sa kaugalingong balay ni sa tinunan. Ani, kabalo ba mga si Jesus Christ na igsool sa sa inahan? Kaya pag human nila nga, gipanganak si Jesus Christ, namang sa igsool, nanganak man si Maria o si Jose. Sa Luke chapter 22, dahil igsool si Jesus Christ. Pero adtong panahon na, dili sila, mismo the immediate and direct family of Jesus Christ, dili sila matuo kang Jesus Christ. Hadlok sila ma-identify kang Jesus Christ. Mauna nga giingnan ni Jesus Christ ang tinun-an sa iyang gingon. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an, ang iyang pinalangga nga nagtindog doon, siya miingon sa iyang inahan. Siyempre, gilansang na si Jesus Christ, dili na babae, tanaway mong anak. Kung binisaya, or in English, dili na kasulti si Jesus Christ, almost death na good. Gamay na lang kulang, 26. Pila na lang ka oras? 27. Pag-abot alas 3. 28. Pag-abot alas 3, patay. Dili sa ingon nga babae at tanaway mo anak, naglisod og sulti si Jesus Christ ani. Dili na ko ma-portray hasta ako maglisod po. Pero tanawa, masay makita na to diha. Ang tinun-an ni Jesus Christ ug si Maria ug si Jesus Christ, unsa man, they are more than family than a blood. Mao bitaw nang pagsulti, ipakita ni Jesus Christ, babae, tanawa ang imong anak, ang tinun-an. Dahil ingon po siya sa tinun-an, kung mingon ang tinun-an, tanawa ang imong, mingon siya sa tinun-an, tanawa ang imong inahan. Nga naman, we are family more than our family name. Pamilya ta, labaw pa sa atong apelido. Kinsa may mas bilidon, imong apelido ang dugo ni Kristo. Now, ang point is, kinsa may mas gamhanan, imong apelido ang dugo ni Kristo. Wala po na nagpasabot nga ang imong pamilya imong talikdan because of us. Ang point is, kung palangga nimo imong pamilya, palangga po imong pamilya ni Kristo. Mao na nga kitang tanan magtinabangay. Kung naiusan nato nga nagpabadlong-badlongon, ang subo mga landongon, dili ta ganahan magpabadlong. Dili ko na nila kay kana sige
Kaya Iris, kaya Jumar, kana sila, mga hilabtanon. No. Look at this. Immediate and direct family ni Jesus Christ, dili mo tuon yan. That's the reason why iyang gitugyan si Mary sa iyang mga tinunan. Because Jesus Christ understand, ug iyang masabtan nga, we are family more than our blood and our family name. Pamilya ta tungod sa dugo ni Kristo. Ingna, tanawin mo tapat, sa luyo, igsuon ta. Igsuon ta. Igsuon sa pagtuo. Muna nga, personally, ako bitaw, uhawon kay ko kung abot bitaw Lunes. Kung Lord, ibalik ang Sunday, be. Kaya gusto mo makakita, magpahiyom mo, smile mo. Kung pwede pa lang, tagsa-tagsa ng istorya. Kada adlaw, way trabaho mahimo. Then, mauna nga, gusto ipakita ni Jesus Christ, from the word it is finished, it is according to God's design. 1 Peter chapter 3 verse 18, unsay God's design? Kay si Kristo usab namatay sa makausa tungod sa mga sala. O ang matarong alang sa mga dili matarong. Unsay purpose, unsay disenyo anong kinahanglan si Jesus Christ mamatay? Aron kamo iyang madala ngadto sa Dios. Mo na purpose ug design ug disenyo nganong si Jesus Christ kinahanglan mamatay dito sa cross. Gibayaran ta sa hamili nga dugo. It's not an ordinary payment. Ngano man, of all the people sa Israel, excited sila nga dunay hari moabot nga mobayad sa ilahang sala. And giprophesy na daan sa Book of Isaiah unsa klase ang kamatayon niya. Diba? Di pa matudan pag pag-abot sa 1 Corinthians 15. Si Kristo, saman, ang balita, si Kristo namatay, sumpay. Lord, wala siya katimaan. Si Kristo namatay, sumpay. Tungod sa atong mga sala. Gilubong o? Kung sa last word? Sumala sa kasulatan. O after all, nabanhaw si Jesus Christ after 3 days. Di ba? Excited sila. Nagpaabot sila sa hari na mabayad sa ilahang sala. Maunay purpose. Kaya, gipahimanguan ta, Jesus died for us. We need to live for Him. Human niini, si Jesus, nga nahibalo, nga ang tanan natapos na, miingon sa pagtuman sa kasulatan. Giuhaw ako. Okay, balik na rin. I-explain lang ako na kaganihan. Now, kapano bitaw mo sa word nga, kani, it is finished, usahay sa gulat pa na sa religion. Look at this. What religion and gospel says? Sa religion, kinahanglan, tumano ni mo niha, buhato ni mo ni, kani, kana. Wala gibuhat sa, wala gingon sa religion. Pero according sa gospel, unsay gisulti sa gospel, sa pulong sa Dios? Dawaton sa ligang tuuhan. Mo na ang tao nga tinuod nga nakadawat, unsa man? Dunay kabaguhan, mo pamatuod sa pulong sa Dios. Ang tao nga nakadawat sa finished work of Jesus Christ, pag ingon ni Jesus Christ, go and make disciple, then you will make disciple. We have no excuse. Busy ko sa school, busy ko sa trabaho, busy ko sa pamilya. No! Telling that we are, saying that we are busy is telling that Jesus Christ is not in control. Yes, daghang kabisihan sa kinabuhi. Pero ay kalimot nga gianhian ka ni Jesus Christ. Aron nga unsa man. Aron ka mong iyang madalang adto sa langit. So whenever Jesus Christ tells us, go and make disciple, go. Wala tayo mahimong make disciple if we will not go. Walay make disciple if dili ta mo pamatuod. Dili makita mo man ni Kristo sa tong kinabuhi.
Ingon pa siya. What religion and gospel says? Ang ingon sa religion, if you finish the work, someday, kung imong mahuman ang trabaho, may na lang, pag-abot sa panahon. Kung sa tubag niya, ang Dios, basin, muhatag nimo og dawaton kaniya, og makadawat ka sa igupa, og makadawat ka sa iyang panalangin. Basin ang gingon sa religion. Pero unsay gingon sa gospel? Dawata, receive the finished work of Jesus Christ, and you get love. O isap sa, you get love. Usahay, dilita, mapakita og gugma. Unya, atong pamatod na. Atong lataw, i-examine na to. You get love and acceptance and all the blessings now, immediately, fully, completely, and totally. Ato nga, is to receive, to believe. Puno lang na ito ang part. Dayon, pagpamatuod sa atong nadawat ng grasya gikan ni Kristo. Unsa man na, si Kristo namatay. Sumpay, si Kristo namatay. Kulang-kulang. Si Kristo namatay tungod ilubong o nabanhaw man sa katulugan na. Colossians 3:13 to 14. O kamo mga patay kaniadto diha sa mga kalapasan o sa pagkadili tinuli sa inyong unod. Ang Dios naghimo kaninyo nga buhi uban kaniya ingon nga napasaylo na niya kita sa tanan natong mga kung sino? Tanan nga kalapasan. Yun sa niya pagpasaylo ang tanan natong kalapasan. Verse 14. Ingon nga papas gipala gikalimtan sa Dios. Muna nga ini katubag niya, pagkatubag niya, amahan, o kinsa man si Binirando, Toto, taga Gulio, Sindangan. Paglantaw sa amahan, hindon naman ini. Isig hindon na to. Muna ngayon ng amahan, sulod sa harihan din sa langit. Sulod sa langit. Kay dili na lantawon sa amahan ang atong pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni kinsa? Pagkamatarong ni Jesus Christ. Walang swerte kayo ta. Wala nato nakita si Jesus Christ. Pero, unsa man, nasinati nato ang Dios, ang grasya sa Dios. Napapas niya ang sulat nga nagbabag, batog ka nato, pinaagi sa mga tulumanon. Walay giingon sa kani, if you finish the work, someday God might give you acceptance and love and blessings. Tulumanon niini nga kini iyang gikuha gikan kanato ug gilansang kini sa krus. Ato na lang is to accept and believe. And to prove that Jesus Christ is our God. Mao na ato ang part. Nadawat na nato siya. Humanang accept and believe. Unsa man? Prove that He is our God, that we are to live for Him. Kada adlaw bisan asa ka madto, balikon ako. Pamilya, pagkinabuhi, panginabuhi, katilingban ug simbahan. Sa simbahan buotan kay ta. As in buotan kay ta. Pagpalit sa tanaw, mga buotan kay mo nang gilingkod, pero mga bata nga ay po. And then buotan kayo mo, no? Pag ginagawas ka sa simbahan, buotan ka ta? Identified ka ta mga Kristohan nun? Let us test. Test of the reality of the praise it is finished in our lives. Test of failure, number 1. Next time, Lord, I will be. O kung husband ka, mahimo na jud kung mas maayong bana. No. Ang imong pagkabana kung dili para kay Jesus Christ, dili ka mahimong maayong bana. The same way, as a wife, if you're kanang imong pagkasawa kung dili na para sa Dios, dili ka mahimong maayong asawa. Anak, okay, kung imong pag-anak dili para sa Dios, ay imong tubag-tubag ko yung imong pagkatrabahante kung dili para sa Dios, next time, Lord, magtinarong na jud ko. Excuse me, it is finished. Test of guilt. Sige nga ni Adan, ang babae, good Lord. Pagkabot sa babae, bitin mo, good Lord. Test of morality.
Ako jud kay sige kog simba, Kristohanon ko. Mo na morality. Excuse me. Dili ang pagsimba mo makaluwas na to. It is, masay ingon ni Jesus, it is finished. We are to receive. Kung nadawat na mo, we are to prove. Pamatud-an nato sa itong kinabuhi nga anak to sa Dios. Morality, moral superiority, struggling to be sinners. Ay, dili ko na nila, kaya makasasala na sila. Masay ingon ni Jesus, masay inungdan nga nung natin sa diri, tungod sa mga makasasala. O hingnay mo tapad, makasasala ka. Pero gihigugma ka. O, di ba? Wala mo naglisod si Jesus Christ niya sa kalibutan. Kita po. Ayaw inangay. Iyo. No. Ato si naatay heart sa pagkabot nila. Struggling to forgive. Kipasaylo na tayo pero palihog ay lang kanool ako ha. Struggling with addiction. Addict. Kung sa mga addict, kabalo naman kung sana, ang addict nga nauna na to is kanang addict sa drugs. Addict sa man cellphone, dili na masuko ni mama magpapa. So, addict sa laad, mga napirmi sa balay. Kabalo ka, nanakay kanta ko noon pagka-Domingo, dili ka mo kanta. Oh, by the way, we are encouraging you to volunteer, mo kanta sa mga, sa offertory song. Naitalent mo kanta niya, bahala dili kayo, maayo. O manangita si Lord kanang parehas nilang Sarah G mo kanta, o nilang parehas nilang si Lidion. Importante kinasing-kasing yung pagkanta. Ato lang po praktisan para dili po may pagyabag. Okay naman ninyo? Ha? Ano unhanlo? Okay ra? May mo volunteer next Sunday pagkaan offertory song? Struggling with addiction. Kunya, niingon siya sa tinunan, tanawa, ang imong inahan o sukat ni atong tungura, ipapuyog siya sa kagalingong balay sa tinunan. We are family more than with our family name. Kisa inungdan nga ng pamilya ta? Ha? Blood of Jesus Christ. Okay. Anong magbuhat manggit? Nga pa matuod manggit ta? Nga pa matuod man ta? Sa it is finished. Galatians 6:10. Basa. Busa, ingon nga kita adunay kahigayunan, buhaton nato ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Isla, kakinsa na to buhaton? Tanang? Naipili wala? Bisan laon? Ha? Iglingin mo sa iyong tapat, makuyawan ka? Iglingin mo sa loyo, makuratan ka? Ha? Wala na pilaang mo. Tanang tao, unsay buhaton ganin nato? Unsay buhaton nato sa tanang tao? Ha? Buhaton nato ang maayo. Especially hashtag pasa labi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa usahay baliktad da iganani batasan nga Pinoy sa balay. Pag naibisita, mogawas ang mga nindot nga plato, kutsara, tinidor, mga bulawan, kolor. Lami kay sudan. Kasi gibaw nagpakaon. Ang pamilya? Wala. Nagkikaon. Muna isubo kung malandungon natong kinahiya sa Pinoy. Pagkabot sa bisita, bisag wala, mangutang kay Haron. Naa. Ang bisita na ikikaon, pero ang pumagkak sa bisita, mabitaw na ini Bible study na ako, na Pastor, wala isnak. Kung na mo isangking ka na imutang, kung wala o di, watay ka nun, problema ba di ay? Oh, I'm telling you this. Giamang mong gihawhag. Duhami ni Pastor Rich, punta na yun eh. Aron nga bugang may o winali ninyo, Bible study. Saro. Kung wa mo isnak, ayaw na mong pangutang sa inyong silingan. Ha? Mabalya sa istorya nga. Ang pastor kay wali kaon daw, kaming duha, niligid na halata nga may kaon. Ligid mo kay ingon nga may kaon doon pa sa release. Bibisita ang pastor kay gitong gunong nga, ting paniod to, di pagkapat sa balay, ayo, ate, may buntay ka, may buntay mo diha. Karon nagsugba, mama, pagsugba, sige sugba niya, bangus,
Giputos og dahon sa saging. Humot kayo, no? Sa therapy master gani. Luto tanan yun, ha? Ayun, gibutangan og lamas sa sulod. Kaya, abot si pastor. Sakto kayo, may paghukat. Ganun, no? Ay, pastor, may ganito. Dali, sunod. Unya ka mo mga anak, unya naman. Dito sa musulod sa kwarto. Ikaw naman, sige, ikaw na. Kaya, pastor, gigutom. Ikaw na, pastor. Dili mi katong duha. Dili mi duha ni Master Riris. Ikaw na, pastor. Karon kay gutom ang yung pastor. Kaya wala pamahaw. Wa kay snack. Wa ka panigot to. Di panigot to na. Gibalintad ang isda nga sinupa. Singgit ang anak ma. Gibalintad ng pastor ma. Gigutom kung puta ng anak nilang tao. Luya sa anak. Wala subo pa malandungan na to. Pinoy. Maayo kita sa bisita pero sa ito ang pamilya. Diba? Tuluan na ito ang bisita pero ang pamilya wala. Kaya giingon sa Dios. Kung mabadlong ta sa mga tao nga dili nato igon sa ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Mo na magtinabang ita. It's not only kanang pagbadlong pagmatoto. Even our financial money. Kung naa ka, kaya ni magsakripisyo sa ihatag. Labi na kanila. Okay, do not forget, kung sa to ang letter L? Lord. Finish. Exchange. Ayun siya. John 19:38. Human ini si Jose nga taga Arimatea. Isura po kaning pinisaya. Nga sa katinunan ni Jesus. Apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudiyo, tanawa. Followers ni Jesus. Pero tungod sa iyang kahadlok sa Hudiyo, sa initabo niya, sa tago lang. Nihangyo. Kagin sa nihangyo, ang Pilato, nakuha niya ang patayng lawas ni Jesus Christ. Busag yan to siya, gikuha niya ang lawas ni Jesus Christ. Pero sa diha nga saman, nasabtan niya ang pagkagamanan ni Kristo, pag naog bitaw ni Kristo sa iyang lawas gikan sa krus, wala sa nahadlok. Isog siya, pagtugon ni Pilato nga, sige, pag-abri ako na unang gagamanan si Kristo. Walay makahilabot niya. Parehas ni Nicodemo. Kaya nung daw sa John chapter 3, unsang orasa nakikita si Nicodemo kang Jesus Christ? Unsang orasa? Sige, John chapter 3, latawan niyo kadali sa Bible. Di kita kauli ani ron. Natawa na yun. Unsang adlaw, unsang rasa, nakikita si Nicodemo ang Jesus. Ako na lang ito ba? Lord, gabi nakikita si Nicodemo, John chapter 3, verse 1 hangtod sa 3. Nakikita ng Jesus Christ. Ganoon, kay hadlok siya mailhan, makita sa mga kauban niyang Parisiyo, mga pare. Pero pagkamatay ni Jesus Christ, pagkakahibalo niya o pagkakita niya o pagkasinati niya sa kagabhanan sa Diyos. O sige, buhat ni Nicodemo, basa. Miadto usab nga nagdala og mga usa ka gatos nga libra nga sinagol nga mira o alo. Grabe ni kabug-ak. Dili ni gaan. Gihatag niyang pahumot sa lawas, patay lawas ni Jesus Christ. Wala may balsamar sa una. Moto nga pagkamatay ni Jesus Christ, gidali-dali nilang lubong kay pagkaugma o sa man adlaw kay pagpahulay. Bawal mo gawas, bawal mo trabaho, bawal mo hago. Paglubong, gibukbo dito sa lawas ni Jesus Christ. Tanaw ha? In exchange, kaya niyang magsakripisyo sa pila ka milyon niyang kwarta just to give for Jesus Christ. Na wala po ko nagsulti, baligyan niyo ang balay. Kay kambyo para kang Jesus Christ aron nga natay atong kaugalingong building sa simbahan. Ang punto, mga igsoon, kung nasabtan nato ang pagkagamanan ni Kristo, kaya na tayo kambyo bisag unsa. Kung mga estudyante, kasagaran bilay pinakadakong balon. 5? Wala na may 5 karon siguro. Bila ang estudyante, tugan. Lord mo kasi Jesus, isa mo kanyo ang Lord. Bilay pinakadakong balon ninyo sa kadlaw.
Wag yung tubag. 20. Utang, 20. Sa 20, how many peso you can sacrifice for God? Dos ra. Pila man dahil mga ginapalod ka dadlaw? Sa Lord, kaya kinato na. Pero kay Lord, dos ra. Look at this. Si Nicodemo. May ito si Nicodemo, pastor, kay dato. Sa iyahang ka dato, kaya ni sakripisyo iyahang thousands. Pasalamat ta, ano na tayo iksoon nga kaya mo sakripisyo, anak, para sa itong buhay nga Diyos. Unang naata diri nagsimba nga sa nindot ang sounds nato, bugnaw pag yun. Hayag pamilang taon. Di mo sige, asa naman si pastor? Di ba? So, Christianity is an exchange deal. Change of garden from Eden to Gethsemane. Our same ang atong kaulaw gikuha ni Kristo ug iyang iangkon. Change of sword to cup, imbis magtinigbasay si Kristo aning panahon na wala pa na dayon. Trying to fill God's cup or filling our cup to overflow. Kanang maningkamot sa ako, mubuhat. It is finished na gani, nakikambyo na si Jesus Christ. Ato na lang is, kung musunod lang ta sa gusto sa Diyos, o sa ingon ni Jesus, filling our cup to mag-awas. Dayon. Change of personal judgment to Christ's righteous judgment. Dili na kita ang hukman, kundi si Kristo. Kunya kay matarong man si Kristo, sulod tag langit tungod sa pagkamatarong ni Kristo. Mubuhat ta sa kinahiyang ang pagkamatarong tungod ni kinahingdan ni Kristo. Change of kingdom from darkness to Colossians. Gikan sa kinahiyang bati, sugod ta, batig na mo, batig kinahiya, batig batasan, batig tanan. Kung ito ingon to sa Facebook, ayaw bagbuha ang imong naong kay gasto, batasan na lang kay libre. From darkness to light. Change of trees. From the tree of knowledge of good and evil to the tree that makes us free from sin. Unsa tong kahoy, bunga sa kahoy nga gikaon niya dalong niba? Muna nakaila ang tao maayo from the tree nga nagpagawas nato gikan sa pagka makasasala. It is the cross. Una nga gibutang nato ni diri for us to be reminded always. Ngayon sa man, gipagawas na ta ni Kristo gikan sa kinabuhi nga makasasala. Kung naa may higayon ng panahon nga masayop ta, pangayog pa sa ito, acknowledge. Change of position. It is finished or apart from God, you are finished. Hintay ka lang pagdating ng panahon, kung kanta pa na sa sigira, pag-abuti mo sa impyerno, you are finished. Pero kung nasi Jesus Christ, kasi sundin niya, it is finished. Kaya, Galatians 2:20, ingon siya, basa ta, gilansang ako sa cross, uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. O ang kinabuhi sa unod, ako gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako mitugyan sa iyang kaugalingon. Ingon ana nag-exchange Jesus Christ. Last word, mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. That's why kita po gilansang ako ba ni Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si nag-exchange. That's the reason why walay letter I. Lord, finish. Pag-exchange, dili na ako. Kinsa naman? Kinsa? Jesus. Unsa na nato? Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios.
Remember the word life. If we understand Jesus is our Lord, Jesus what? Said it is finished. And Jesus exchanged everything on our lives. Gikambyo ni Jesus Christ para doon natay kinabuhi. Thank you, Jesus Christ, sa iyong pagkamayo ka namo. Lord, salamat sa kinabuhi nga imong giula dito sa krus. Unta kami ang gibutan mo dito sa krus. Pero imong giangkon, imong gikuha, alang ka namo. Amo tama, sa kada adlaw, Lord, namo nga pagbuhat, pagkinabuhi, pagginhawa, among ma-recognize, among mahibaluan, o among ibutang sa mga una-una. You are to control our lives. Ikaw kanunay ang magbuhat. Tudloy mi, Lord, kung saan paglantaw, saan pagkatubang sa kinabuhi, nga ikaw ang nag-control. Lisod kayo, Lord, na binagyon ining kalibutan nga puno sa ilan, sa trabahoan, sa pamilya, sa eskwelahan. Daghang pamaagi si Satanas, Ginoo, nga mahimo ming mailan. But teach us and guide us, Lord, nga ikaw ang mag-control sa among kinabuhi. Lord, because you have said it is finished, so we can live according to your plan, according to your design. Ang among kinabuhi magpasidungog diha kanimo. Ug amo pong ikambyo, Ginoo, ang among kinabuhi diha nimo. Aron nga bisan pa man ug unsay mahitabo sa among kinabuhi, Lord God, we have always life. This kind of life is eternal life. Mga igsoon, kung wala pa rin mo nadawat si Kristo, ablihi ang iwa, imong kasing-kasing. Lord God, I will make your God. I will make you my Savior. Ako kang tuuhan og dawaton. Akong dawaton ang imong gibuhat. It is finished. Gibuhat dito sa krus. Akong saligan kini. Aron nga akong kinabuhi. Makambyo diha kanimo. Ug ikaw na ang magkinabuhi sa akong sulod. Lord, salamat sa imong mga kaanakan, sa mga katawhan nga nakadawat na sa imong grasya. Humanan nimo gibuhat ang part sa kaluwasan. Igo na lang nimo dawat og moto. Sa tanan namo nga nakadawat na og moto, Dios. Parehas pod sa imong gisulti sa babae nga nagsagpa nimo. Pamatud-i. Kami pod, Lord, dili mi mahadlok o pamatuod. Dili mi mahadlok ma-identify parehas ni Peter nga nang hinambog pa Ginoo. Pero after all, gidinay ka 3 times. Dili mi mahimong parehas ni Peter, Lord. Bisan pag-asa mi maabot, bisan unsay among makabuot sa kinabuhi, we will be always identified with you. Ug ikaw ang among mapasidunggan sa matag pitik sa among kinabuhi. Thank you, Lord God. May you bless every one of us in the mighty name of Jesus. Amen.